Good morning sa atin pong lahat. At napakasarap po talagang purihin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, ang ibig sabihin po no, sa Greek ng worship ay proskuneo. Proskuneo. At literally, itong proskuneo, ang ibig sabihin po nito ay to kiss. To kiss. Diba? Aren't we excited to kiss the one who gave His life for us? Diba? So, kaya alam nyo, ang sarap magpuri sa Diyos. Sapagkat alam mo, yung ginawa niya para sa iyo, alam mo kung sino siya sa buhay mo. And that is worship. Alam mo yon, yung minsan iniisip mo, 'di ba? Parang to kiss. 'Di ba? Parang ang excited ka, 'di ba? Pag uwi ka sa bahay, excited ka, halikan yung asawa mo. 'Di ba? Pag uuwi ka, alam mo, halik sa yung mga anak mo. 'Di ba? And it gives yung 'di ba? Yung parang kagaanan sa puso na kahit ikaw ay napapagod, galing sa trabaho, pagod ka sa maraming laban ng buhay, pero alam mo na hahalik ka, di ba? Magwo-worship ka sa Panginoon, hahalikan mo ang Diyos. Ito ay sobrang nakaka-refresh. Amen. Amen po ba? Amen. Nakaka-refresh, tunay nga. Pero minsan marami tayong maling kaisipan, no, patungkol sa pag-worship natin sa Panginoon. Marami sa atin ang iniisip, bago tayo makapag-worship, kailangan natin ng maraming ritual. Kailangan ng maraming good works para ikaw ay makalapit sa Diyos. 'Di ba? May mga kung ano-anong suggestion ang sanlibutang ito. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, we can boldly come to Him to kiss your Lord, di ba? Para halikan mo siya any time of the day. Hindi po ba? Tapos marami pang mga maling kaisipan na sasabihin, paano pagka nagkasala ka? Hindi ba kailangan ng time para ma-heal yung sakit na ginawa mo sa Panginoon? So hindi ka muna lalapit sa Panginoon. Ikaw din, kailangan mo ring magkaroon ng matinding repentance, magkaroon ng matindi, magpasakit ka muna. Subukan mo munang lumakad mula dulo nung Ermita papuntang Quiapo para ikaw ay mapatawad ng Panginoon. Ganun muna. Kailangan ng time. Time heals. Yan po yung mga sinasabi ng sanlibutan. Pero ang sabi po ng Biblia, we have this covenant of peace to our God. I'm not saying na, sige, magkasala ka, bahala ka sa buhay mo. No. But what I am saying is that whenever we fall, we can get up, tumayo ka, bumangon ka, at lumapit ka sa Panginoon. Halikan mo siya. Worship mo ang Panginoon. That is why the word worship means proskuneo. It means literally to kiss. To have that reverent sa Panginoon. And napakaganda knowing that we have this peace with God. Do you believe na ang Panginoon natin ay mayroon ng peace between you and Him? Do we really believe that? Diba? Kasi kung doon hindi ka established, mga kapatid, we need to have that correct. Okay? Kailangan makorek ito gamit ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nakabase sa suggestion ng mundo. Nakabase tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang tanglaw sa landas ng ating buhay. Amen. Amen. Pag wala sa Biblia,
hindi kita paniniwalaan dahil yan ay wisdom of man. Pero pag nandito sa Biblia, let's discuss. Amen, amen. Kaya napakasarap aralin ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nitong mga nakaraang linggo, tayo po ay nasa pag-aaral ng kapayapaan ng Diyos. Peace of God, no? Marami tayong natutunan kay Pastor sa kung paano ang kapayapaan ng Diyos ay meron tayo ngayon. Accessible ito para sa ating lahat. At nung last week, napag-aralan natin yung divine peace na dineliver ni Sister Pau. Amen? So napakadami nating natutunan. At ang pinakamasarap doon ay yung ma-savor natin lahat nung salita niya. No? Kasi napakasarap namnamin ng salita ng Diyos. Amen. Kaya ang topic po natin for today is all about the covenant of peace. Hindi po ito separate na covenant. Hindi po ito superseded dun sa new covenant na meron tayo. Ito po ay pasok doon sa covenant na meron tayo right now sa Panginoon. Hindi po ito bago. Ito po ang covenant na dinala ni Apostol Pablo, nakapaloob. Itong covenant of peace na prophesy ni Isaiah, ni Propeta Isaiah way back 700 years, 700 taon bago dumating yung Prince of Peace. Si Isaiah din po ang nagsabi sa atin sa Isaiah 9:6 na may darating na Almighty God. Hindi po ba? The Prince of Peace. Kay Isaiah po galing ito. At ito rin po, Covenant of Peace, ay dinala rin po sa atin ni Isaiah. Ang main verse po natin is this. Isaiah 54 verse 9, ang sabi po dito. Pakita po natin. This is like the days of Noah to me. As I swore that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I will not be angry with you and will not rebuke you. Next verse. For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on you. Mga kapatid, yan po ang ating main verse para sa umagang ito. At nais po nating i-correct yung pong mga maling paniniwala. Marami po na kumakalat. Number 1, you have to do something for you to be right with God. Kailangan mong mag-ikapo, kailangan mong manalangin ng 10 beses, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin iyan, para ikaw ay maging right. Magkaroon ka uli ng tama, kaugnayan sa Diyos. Number 2, God is angry with you. Okay? Pag-uwi natin, i-correct natin itong maling kaisipan na ito. You have to do something for you to be right with God. And then number 2, God is angry with you if ever you commit sin. Well, to tell you honestly, hindi tayo nagpo-promote ng sin. Because sin will lead you to destruction. Alam natin iyan. But you can come to your Father. You can come boldly to the throne of grace right now. Okay, talikuran mo yung kasalanan mo, change your mind, and come to God. As easy as that. Okay?
Amen, amen. Alam niyo po, sa Hebreo o sa Hebrew, yung mga Israelita, meron po silang batian. Ang batian nila ay shalom. Di ba, nung nakaraang week ay sa Hebrew word, ang peace, ang kapayapaan, ang ibig sabihin po ay shalom. Okay? So kaya pag sa Israel, napunta ka at ginreet mo yung mga Israelita ng shalom, there is a deeper meaning sa salitang shalom. Hindi lang siya yung parang sinasabi natin dito na peace be with you. Pag na-attend ka nung misa, ang kapayapaan ay sumainyo, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo, batiin mo yung katabi mo, peace be with you. Okay? So, this is not something yung word na peace be with you. Kaya nga, bago natin simulan yung shalom, pakibati mo yung kapatid mo ng peace be with you. You are charito. Yan. Kung nagtatampo ka dyan sa katabi mo dahil hindi ka nabigyan ng pansit noong nakaraan, patawarin mo na, 'di ba? Kasi alam mo 'yon, mahirap maglakad sa buhay Kristiyano nang merong sama ng loob. Wala kang peace with God and therefore, 'di ba parang ang sarap bitawan 'yon. Lord, sa iyan. Okay? Etong galit ko, yung tampo ko sa mister ko, yung tampo ko sa tatay ko, sa nanay ko, kinalimutan na 'yan. Okay? And let's walk with peace, 'di ba? Alam nyo, yung shalom, ito po yung Hebrew word for peace. Ang ibig sabihin po nito ay completeness, soundness, welfare, peace. Ito po ay more than peace na parang sinasabi natin na inner. Although ito yung pinaka-importante. Meron tayong inner peace. Pero ang mga Hudyo po, pag sinabi nilang shalom at Irene, ito po yung Greek. Okay? Sa Greek, ang peace ay Irene at sa Hebrew, ang peace ay shalom. Pero pag ito po ay sinabi sa kanilang kapatiran, merong deeper meaning. Okay? Hindi lang ito spiritual, but this is also physical. Okay? Ibig sabihin, may well-being. Alam niyo po, nung si Joseph ay kinakamusta niya yung kanyang tatay. Hindi ho ba nasa Egypt si Joseph at siya yung naghahari. Pero hindi alam nung mga kapatid niya na si Joseph pala yun, na yung second to the command nung Ehipto. Pero narinig niya yung kanyang tatay at alam niya, buhay pa pala yung tatay niya. Ito po yung sabi niya sa Genesis chapter 43 verse 27. And he inquired about their welfare and said, "Is your father well?" Shalom. Shalom. Mga kapatid, the old man of whom you spoke, is he still alive? Buhay pa ba? Okay pa ba? Anong kondisyon ng tatay ko? Well. Is my father well? Kaya sinasabi ni Pastor, di ba, all is well. Di ba, shalom, wholeness. Hindi lang siya basta, alam niyo, meron kang peace, wala kang kaaway, masaya yung buhay mo, okay na, tapos na yun. No, but this has a deeper meaning. It means you are well spiritually and you are well physically. That is what God wants for us. That's why itong shalom na ito ay sobrang deep, malalim sa mga tiga-Hudyo at ganun din sa atin. Let this be yung peace. Pagka sinabihan ka ng peace, ito ay mayroong deeper meaning na sa iyo. Hindi lang to yung basta tahimik lang yung buhay mo, hindi ka inaaway ng asawa mo, that is peace. Hindi, but rather, peace is something that is going in your
spiritual and then something going into your physical. Amen? Amen. Amen. Ito pa po isa. Numbers 6:23. Speak to Aaron and his sons, saying, thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, the Lord bless you and keep you. Next. Ayan, the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Ito po ay nagsisimula pa lang yung bayan ng Israel. Kaliligtas pa lang nila sa Ehipto. Pero marami silang i-conquer na land. Hindi po ibig sabihin na peace ay yun na, tapos na. But rather, there are a lot of battle to be conquered. And you are now carrying that peace. Amen? Diba? The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Sa hamon ng buhay mo, kapatid, you have that peace. Amen? Ano man yung pinagdadaanan mo, buhay eskwela, buhay pagmamagulang, diba? Ministry, ito po lahat ay dumadaan sa peace. Diba? Pag wala kang peace, ang hirap, diba? Ang hirap, paano ka mag-aaral kung wala kang peace? Paano ka magtatrabaho kung wala kang peace? And that is very essential sa atin. That's why napaka-importante na magkaroon tayo ng peace sa lahat ng bagay. Amen. And ito yun, mga kapatid, ito yun. Yan yung sinasabi that's why si Jesus, nung nagbigay siya ng peace, John 14:27, na sabi niya, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Mga kapatid, yung peace na meron si Jesus, ibinibigay niya sa atin. This is something na si Jesus, kine-carry niya at binibigay niya sa iyo. Imagine facing a battle, pero ang hawak mong peace ay peace galing kay Jesus. Imagine yung storm, kung paano niya kinalma yung bagyo. Nasa middle of the storm ka, tapos talagang umuugo yung bangka, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Tapos sasabihin mo sa akin, peace. Di ba? Parang, paano yun? Di ba, mawawalan ako ng trabaho, yung business ko humihina, tapos sasabihin mo sa akin, peace. Di ba? Parang ito yung bagay na hindi natin makuha in our understanding. Yung the usual na understanding natin ay limited. But what the Apostle Paul is praying, si Apostol Pablo, ito ang sinasabi niya, Philippians 4 verse 6, sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Next verse, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi po ba? Sabi ni Apostle Paul, do not be anxious, mga kapatid. Pag sinabi niya, huwag kang mag-worry, di ba, ibigay mo lahat yung prayer, yung lahat ng dinadala mo through prayer and supplication with thanksgiving, at ipaalam mo sa Diyos yung iyong request, and the God of peace, yung nagsusurpass dun sa understanding mo.
Di ba kaya nga, di ba iniisip natin kanina, paano mawawalan ako ng trabaho pero merong peace? It doesn't make sense. Wala, hindi po pwedeng magkaganon, di ba? Parang namatayan ako, tapos may peace. Paano nangyari iyon? Di ba? It's beyond our understanding, mga kapatid. That's why all of this, yung burden, yung sakit, yung pain, somehow, hindi yan, yung iba naiintindihan ng kapatid natin, pero yung iba, ikaw lang yung nakakaintindi niyan. Yung pain na yan. That's why the Apostle Paul is telling us na ibigay mo ito sa Panginoon. And that peace, di ba? Mag-flow sa iyo. That peace, because you have that peace of God. Amen. Amen. It surpasses all understanding. Minsan madalas hindi mo talaga maiintindihan how you go through with life. Paano mo na-experience mo yung talagang nilugmok ka sa putikan, di ba? Ang daming ginawa sa inyo ibang tao. Pero at the end of the day, yung peace of God which surpasses all understanding, yun yung nasa iyo. Parang, wow! Di ba mapapawaw ka na lang at the end of the day, sasabihin mo sa sarili mo, Panginoon, salamat. Kasi through all of this, di ba, yung trials ng buhay, yung peace mo nandito sa akin. Amen. Amen. Balik tayo kay Isaiah. Alam niyo po, si Isaiah ay, ang ibig sabihin po ng pangalan niya ay Salvation of the Lord. Salvation of the Lord, ang meaning po ng Isaiah. At ito po ay isinulat bago sila madakpin o makapture ng Babylonia. Ito po ay puno ng kung paano ang Panginoon ay nagkaroon ng kalungkutan na sila ay dadanas dito sa hirap na ito. Pero still at the end part of this book nitong Isaiah ay sinasabi lahat ng mga bagay na mangyayari in the future. Pinoprophesy ni Isaiah kung papaano magkakaroon ang Israel ng future at kung papaano yung mga Gentiles tayo, mga unbelievers, na makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo na kung paano tayo naging more than conquerors. Sila man ay nabihag ng Babylonia, yung mga Israelita, pero at the end of the day, the Lord rescues them and give them a covenant of peace. Hindi po ba napakabuti ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang famous verse ng Isaiah ay Isaiah 53. Sa mga grace people, di ba, ito yung napakasarap basahin. Di ba, ito yung ginagamit natin sa ating breaking of bread. No? Isaiah 53. Ito po, tingnan natin. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was cursed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. The chastisement that brought us peace. And with His wounds, we are healed. Ang nakaka-amaze, after ng Isaiah 53, ay Isaiah 54. Napakagaling nyo talaga. Grabe. Praise God. Praise God. Yeah. Di ba? Nasasagot nyo kagad yung mga ganyang Bible quiz. Na pagkatapos ng Isaiah 53, Isaiah 54. Galing talaga. Bilib ako sa'yo, Brother Johnny. Talagang Isaiah 54. Alam niyo po, doon sa Isaiah 53, nakita natin
kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. And this is clear. Ito po, nung panahon, 2,000 years ago, hindi ito alam ng mga Pariseo. Hindi nila naunawaan itong verses na ito. Pero tayo, nakita na natin yung whole picture na kung bakit merong Isaiah 53 at paano nagkaroon ng Isaiah 54. Isaiah 54 verse 4, ang sabi dito, "Fear not, for you will not be ashamed. Be not confounded, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth and the reproach of your widowhood. You will remember no more." Mga kapatid, I don't know your past. Some of you, yung inyong past, yung inyong mga nakaraan ay messed up. But do you know that God has already forget yung kahihiyan that was brought about by the shame before because of the cross? I mean, hindi mo kailangan lumapit sa Panginoon na binago mo yung buhay mo, tapos saka ka lalapit sa Panginoon. No. God will restore you right now. Right now. Hindi mo kailangan ng time for you to be restored because right now, you are restored. Upon hearing this word, ganun siya kabilis. Ang nagdi-distance lang sa atin at gumagawa at gumagamit ng time ay tayo. But God is not bounded by time. Di ba? He is all together lovely. Di ba? He's not bounded by time. Don't wait for you na masyado nang sira yung buhay mo bago ka bumalik sa Panginoon because right now, you can come to Him boldly because you have that covenant of peace, mga kapatid. Di ba? Fear not. Ang sabi ng Panginoon, fear not. Luke 12:7, ang sabi dito, "Why even the hairs of your head are all numbered? Fear not." Sabi ng Panginoon, you are more value than many sparrows. Amen. Valuable ka sa Panginoon. Fear not. Diba? Huwag kang matakot. Diba? Kung marami na yung nagawa mong mali, right now, hindi mo siya kayang baguhin. Hindi mo talaga siya kayang baguhin because sin has a consequence. Okay? Kung nagawa mo na yon in the past, wala ka nang magagawa doon. You cannot, alam mo yon, turn back the time. But you can come to Him. Diba? Because He loves you and He cares for you. Amen. Amen. Verse 5, sabi dito, Isaiah 54, "For your Maker is your husband. The Lord of hosts is His name, and the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of the whole earth, He is called." For your Maker is your husband. Mga kapatid, di ba? Meron tayong husband. And His name is Jesus, our Maker. I mean, He created us. Di ba may mga sekta na hindi naniniwala na si Jesus, di ba, si Jesus ay Diyos. But here we can see, for your Maker, who is the one who make us. Di ba, it is God. And kanino tayo mapapakasal in the future? Revelations 19:7, sabi dito, "Let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready." Mga kapatid, who is the Lamb that was slain before the foundation of the world? Sino yung Lamb na ito? Hindi ba yung Lamb na ito ay si Jesus? And Isaiah is telling us, Isaiah 5, "For your Maker is your
husband. Your Creator is your husband. And therefore, Jesus is God. He is our Maker. He is our husband. Diba? Kaya kung may magsasabi sa inyo na hindi naman Diyos si Kristo, diba? Ang daming Bible verses na magsasabi noon na si Jesus ay Diyos. Siya ay Diyos. At, diba? Walang makakatanggi dito. At iyon ay nagpapatunay dito sa mga sinasabi niyang salita. And He is your Redeemer. Ang sabi dito, Gaal in Hebrew. Gaal. Redeemer. In Greek, napag-aralan natin yan. Favorite natin yan sa Greek, Redeemer. It means exagorazo. It means out of the marketplace. Amen. Natandaan ba natin yan? Kaya napaka-importante ng COG. Amen. Doon natin pinag-aaralan mabuti yan, di ba? At lalo na, pag tayo po ay nag-aral na ng biyaya ng Diyos at papasok tayo next month. Mamaya i-announce ni Pastor ang lakarin ng ating pong simbahan at kung paano natin tayo mismo ay matrain sa biyaya ng Panginoon. Upang pag tayo po ay nag-share sa iba, tayo po ay equip, tayo po ay handa. Amen. Balik tayo, Isaiah 54:6. For the Lord has called you like a wife deserted and grieved in spirit, like a wife of youth when she is cast off, says the Lord. Verse 7. For a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather you. Verse 8. In overflowing anger for a moment, I hide my face from you, but with everlasting love, I will have compassion on you, says the Lord, your Redeemer. Bakit? Iniwan ba ng Panginoon ang mga Israelites nung time na sila ay nasa Babylonia? Hindi, mga kapatid. God allowed itong mga Israel na dumaan sa pagsubok na ito sapagkat ito yung consequence ng kanilang pagsuway. Hindi po ba? Hindi natin tinuturo na kapag ka ikaw ay nagkasala ay walang consequence. There is consequence in every sin. That's why hindi tayo ligtas doon. Sapagkat kung halimbawa, ikaw ay nagpasasa sa droga, nagpasasa sa inom, nagpasasa sa kung ano-ano, babae, tapos nagkaroon ka ng sakit. And then, isisisi mo ngayon sa Lord kasi may sakit ka? Diba? Hindi. It is because yun yung sin natin. Yun yung sin na nagawa natin. But, anong sinasabi ng verse na ito? But with everlasting love, I will have compassion on you. That's why itong church natin ay hindi natin pinapupunta dito yung taong righteous on their deeds na ang sasabihin nila ay etong church na to ay hindi naman nagtuturo against sin. Etong church na ito ay hindi naman nagtuturo ng Bible study. Etong church na ito ay wala namang church discipline. So, may mga ganyan. Hindi ho ba? But, look at this. This is a hospital nung mga, alam mo yung poor in the spirit. A church is someone na, alam mo yun, yung kulang ka sa spiritual at hinang-hina ka and therefore you can come to this church na alam mo yon, yung condemnation has been poured out sa katawan ni Jesus. Hindi yung condemnation ay pinopoured out sa'yo dahil hindi ka na-attend ng Bible study, dahil hindi ka ma-attend ng prayer meeting, dahil shame on you, di ba? Yung ganyan.
I mean, hindi ka nagbibigay ng ikapo. Kulang yung bigay mo. Diba? So, we are not that kind of church. We are the church who gives second chances to those people who really need help. Hindi po ba? Do you agree sa akin? That's why, with everlasting love, ang Panginoon hindi niya sinabi na, wala na, eto na, overflowing anger na ako sa'yo. Hindi niya hininto doon yung statement, but rather, with everlasting love. I mean, yung anger niya, maigsi lang. Maigsi lang yung anger niya, but His love is everlasting. Amen. Amen. Diba? Alam niyo, meron kayong ganung Diyos na pag nagkasala-kala mo na merong kang Diyos na handang mag-pour out ng pag-ibig sa iyo. And because of that, that is the biblical way to renounce sin. And because of that love, itong mga tao na ito, they don't want to sin. Diba? It's like Zacchaeus. Gusto nila ibigay yung kanilang, lahat ng mga naloko nila, ibabalik nila. And that is love. Diba? Pero sometimes God is dealing with us. Like for example, sa Romans, diba? Sabi niya sa mga tiga-Roma, hinayaan niya. They give in to their sin. Hinayaan niya itong mga taong ito sa kasalanan. Siguro iba sa atin, nagpasasa rin before. Tapos hanggang sa ang Panginoon ay natagpuan tayo. Like itong mga taong ito, itong sinasabi sa Romans na hinayaan ng Diyos itong mga taong ito. Kaya, children, yung mga youth natin, don't be sad if you are being corrected by your parents. Diba? Kasi, why? It determines how much they loves you. Alam mo, hindi nila kinokorek, yung mga magulang, hindi nila kinokorek yung bata sa labas. Kasi hindi naman nila anak yun eh. But, hindi, sa labas. What I mean is, sa hindi yung sa anak sa labas, hindi yon, okay? Yung anak, kayo, ang bilis nyo naman talaga. What I mean is yung mga squatter dyan, sa labas, yung mga namamalimos, no? Niloloko nyo ako eh. Hindi, pero, di ba, kinokorek mo yung anak mo kasi you love them. You love them. Eh, ganun din sa atin ng Panginoon. Sometimes, di ba, He allows us, dahil desisyon mo yan, sinabi ko na sa iyo na masama yan, but you know, God is so compassionate sa atin. Kaya nga in Ephesians, sabi niya, di ba, but God, di ba, made us alive in Christ. Di ba, matapos niyang hayaan, makita natin yung ating sarili na lugmok doon sa kasalanan, ang Panginoon ay inahon tayo. Dahil alam ng Panginoon na mas mabuti yung kalalagayan kapag tayo ay nasa Kanya. Amen? Di ba? How wonderful it is, di ba, yung Panginoon natin. This is like the days of Noah to me. As I swore that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I will not be angry with you and will not rebuke you. Mga kapatid, days of Noah. Ito po yung days na kung saan binuhos ng Panginoon yung kanyang galit doon actually doon sa hindrance ng devil. Bakit hindrance ng devil? Dahil simula pa lang, alam na niya na merong prophecy about Jesus. Itong seed. Hindi po ba? Itong seed na ito, gustong harangan ni Satan. That's why nagkaroon ng mga Nephilims, giants. Dahil itong mga angels na ito, nagkaroon sila ng pagtatalik doon sa mga human. So, ang naging bunga nito ay giants.
That's why meron kang makikita pa rin sa National Geography or sa kung anumang science channel na mayroong mga giants. It is because once upon a time, di ba, the devil wants to stop that seed na mag-prosper. Amen? Kaya, inano niya, gusto niyang i-destroy, gusto niyang lasunin yung lahi na yon, pero hindi siya nagtagumpay. Because on the days of Noah, Noah found grace in the sight of God. So, nag-create si Noah ng ark, di ba? And naligtas yung pamilya ni Noah. At yung wrath ng Panginoon ay nabuhos katulad ng nung tubig na yon na nabalot. Di ba? Nabalutan yung ating earth ng tubig mula sa taas, pati yung ilalim, bumukal. Di ba? Yun ang sinasabi sa Biblia. So, yung galing sa taas, galing sa baba, talagang nagsanib yan. Kaya sobra yung baha, and that is the wrath of God. At inihahalin tulad ni Isaiah ito dito sa verse na ito. This is like the days of Noah to me. As I swore that the waters of Noah should no more go over the earth. So, ibig sabihin, itong water na ito, alam na natin right now na hindi na tayo gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Bumabahaman sa paumbong, pero okay lang dahil magkaroon ka ng kapanatagan, you have that peace of God na hindi na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Okay? So, malinaw tayo dyan. So, I have sworn. Wala nang iba pang tataas. At manunumpa ang Diyos sa kanyang sarili, bagkus sa kanyang sarili lamang. Okay? So, I have sworn that I will not be, anong sabi dito? Angry with you. Nagkasala ako kanina. So, I have sworn that I will not be angry with you. Hindi po ba? Paano ang Diyos na sumumpa na sa kanyang sarili mismo at magsasabi sa iyo na merong tatayo dyan na preacher na edad 60-something or 70, sabihin natin, 70 years, pero ito sinulat na ni Isaiah 700 years ago before dumating si Jesus at 2,000 years nang nabubuhay itong sulat na ito, and then may tatayong preacher sa iyo, sasabihin sa iyo, nagkasala ka, hindi ka umattend ng Bible study, and therefore, galit na galit sa iyo ang Panginoon. How come? And how dare you? Tama ba? Mga kapatid, so I have sworn that I will not be angry with you. I am not saying that God is not angry with sin. But sin has already conquered when Jesus Christ rose from the grave, mga kapatid. And that is why my heart is in pain whenever I heard that preacher. Men, pastors, leaders, read your Bible. Di ba? The Bible is telling us that I will not be angry with you, and then sasabihin mo, 70 years old ka pa lang, sasabihin mo, God is angry with you? No, mga kapatid. Ano nga ng high blood? Na-high blood ako. For the mountains may depart, and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, mga kapatid, says the Lord. Who says? The Lord. The covenant of peace, mariremove po ba or hindi? Anong sinasabi ng verse? My covenant of peace shall not be removed. Matatanggal po ba o hindi? Hindi. Who has compassion on you, kapatid? That's why the Apostle Paul, si Apostol Pablo, he is very sure. Sabi niya dito sa Romans 8,
For I am sure, mga kapatid, Apostle Paul, this is in the New Covenant. Apostle Paul, sabi niya, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Is there anything that could separate you from that everlasting love, from that hesed love from the Lord? Nothing could ever separate us from that love. This is crystal clear, mga kapatid. And this is the good news that Paul preached, the Apostle Paul, at saka ni Paul Delphine preach. Verse 11, tuloy natin. O afflicted one, storm-tossed and not comforted. Sino to? Ito yung time ng mga Israel ay nandoon sa Babylonia. Behold, I will set your stones in antimony and lay your foundations with sapphires. Alam mo yung nandun ka sa pagsubok, pero ang Diyos nagse-set up ng something for you. Amen? Dumadaan ka sa pagsubok, pero ang Panginoon, binibuild up ka pala. Amen? Diba, behold, I will set your stones in antimony and lay your foundations with sapphires. Diba? Amen. Verse 12, I will make your pinnacles of agate and gates of carbuncles. Ito po yung mga kakaibang mga bato. At ito rin pong mga batong ito ay matatagpuan natin doon sa high priest garment. Amen. Dahil sino ang high priest natin today? Our high priest is Jesus Christ. Amen. Jesus Christ. Sabi dito, I will make your pinnacles of agate, your gates of carbuncles, and all your wall of precious stones. Tingnan mo kung gaano ka pinapatibay ng Panginoon. Di ba? Tingnan mo, ganun ka pinapatibay ng Panginoon. Sa kabila ng failures mo sa buhay, still God loves you and has said, yung everlasting love niya ay nandun sa iyo. And even dun sa ginawa mo na yon, no? Na nagsasuffer ka right now dun sa consequence, di ba? But He is setting up. He is setting you up. God is setting something great with you, for you. Amen. Ganun ang Panginoon natin. Kaya nga si Apostle Paul, di ba? Ang sabi niya, put on the armor. It has been prepared. Di ba? Armored. Isusuotin mo na lang. Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Verse 6, verse 15, and as shoes for your feet, shoes daw natin sa ating paa, having put on the readiness given by the gospel of peace. The gospel of peace. Every time we move around, we walk around, ang gamit nating sapatos ay hindi Nike, hindi Adidas, but rather the gospel of peace. Hallelujah. Di ba? And that's why I would like to say this, na let's continue to proclaim the gospel of peace, the gospel of grace sa mga kapitbahay natin, 'di ba? If ever meron kayong gustong Biblean, gustong mag-start ng Gospel of Grace Ministry, 'di ba? Sa kapitbahay nyo, we are here, 'di ba? Sama-sama tayo. Let's preach the word. Let's, 'di ba, share itong natutunan natin dito, itong gospel of peace, gospel of grace sa ibang tao.
Kasi this will give hope eh. Dahil alam nyo, right now, di ba nga sabi nga, laganap na yung mga false teachers. And that's why, kailangan nating, di ba, mag-build up as a church and start sharing the true gospel of grace. Hindi yung mixture, but rather the pure gospel of grace. Amen. Amen. So kaya kung meron kayong kapitbahay, meron kayong kakilala, 'di ba? Approach nyo sino man sa atin, and we are gladly to schedule a Bible study sa mga bahay nila. Okay? Tayo pa yung magdadala ng food sa kanila. Amen. Buti na lang si pastor. Masarap magluto. Amen. Amen. So wag tayo maging katisuran sa iba, no? That's why the Apostle Paul is telling us that aside from, syempre, bringing the gospel, we should also pursue peace. In Romans 14:19, sabi dito, so then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Let's pursue peace. Diba sa kanila? There are some na kaya pa nating i-tolerate yung mga wrong practices. There are wrong practices, but we should, kumbaga parang understand, no? Yung kanilang pinanggagalingan. Hindi tayo kaagad nagbibigay ng war sa kanila. Diba? Like for example, itong konteksto ng Romans 14 na ito, I just want to share. Doon sa 15, Romans 14:15, sabi dito, for if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. Okay? Kung halimbawa, ako po ay hindi kumakain ng pork, dahil hindi naman talaga ako kumakain ng pork, pero huwag kayong mag-alala. Pag sa harap ko, kain lang kayo ng pork. Pwede yun. Pero may mga times, di ba, na yung kaharap natin, alam natin na sila ay nasa ibang pananampalataya at hindi sila kumakain ng pork, yung ganyan, or minsan naman ay may piyesta na pinuntahan, tapos ikaw as a Christian, may kasama kang isa pang Kristiyano na medyo gusto nila, parang tayo, kain ng kain, ganyan. Kahit pork yan, kahit sa piyesta pa galing yan, kakainin ko yan. Pero there are people na, yung mga pagkain na yan, inala yan sa mga idols. Hindi natin dapat yan kainin. So, hindi ko yan kakainin. Pero anong sinasabi ni Apostle Paul? If your brother is grieved by what you eat, dun sa kinakain mo, nagigrieve yung kapatid mo, di ba? You are no longer walking in love. Di ba? So, let's be mindful to pursue peace sa ibang tao. Let's understand them. 'Di ba? Parang let's kumbaga parang ilalagay natin yung sarili natin sa kanila. And we believe na there will come a time na they will understand the grace of God. Amen. Amen. So that's why sa pakikipag-usap natin kung paano tayo nag-share ng gospel, let's share it with peace. Amen. Not condemning na itong kapatid na ito ay hindi naman kasi to once a week lang to nagbabasa ng Bible. Ako kasi lagi ako nagbabasa ng Bible at alam mo yun, siya ay hindi siya karapat-dapat. Yung mga ganyan, di ba? So, we are all forgiven. We are all loved by the Lord, and therefore, we can give love to them. Amen. Amen. Amen po ba yun? Ayan. So let's be patient to them. Doon sa mga tao na medyo nasa legalistic pa or something na, alam niyo yun, you know what I mean. So,
let's be mindful sa ating mga kilos, especially in sharing the good news dito sa mga taong ito. Amen. Amen. But let's continue to pursue peace as the Apostle Paul is telling us, because we do not neglect what Christ has done. Not for me, not also for me, but for them. Amen. Isaiah 13. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Hallelujah. Right now, this is happening because of the Holy Spirit. There is great peace, inner peace in us. Diba? Inner peace. In times of trouble, maaaring yung paligid mo ay magulo, pero ikaw, you can sense the peace of God. Great peace shall be to your children. Para sa atin ito. In righteousness, next verse, you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. In righteousness, you shall be established. That's why we should be skillful in the teaching of righteousness. That's what also Hebrew is telling us. Yung merong milk, merong solid food, let's be skillful sa word na righteousness. That righteousness comes from the Lord. Na lahat ng kasalanan natin ay binigay natin kay Jesus, at lahat ng righteousness ni Jesus ay napunta sa akin, sa atin, sa ating lahat. In righteousness you shall be established. Amen. Nakita po ba natin dito yung prophecy ni Isaiah that this is already happening. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Amen. It shall not come near you. Verse 15, if anyone does attack you, meron bang umaatake sa iyo? Sa social media, kung saan man, it will not be my doing. Hindi iyon galing sa Panginoon, okay? Napag-usapan natin kanina, sometimes iyon ay galing sa kasalanan mo. 'Di ba? Kasi ginawa mo yon and therefore may consequence. That's why it will not be my doing. But whoever attacks you will surrender to you. Hallelujah. 'Di ba? Will surrender to you. And that is why we proclaim, we declare, kung inaatake ka ng kung anumang sakit, it will surrender to you. Kung inaatake ka ng ganitong depression, it will surrender to you. Kung inaatake ka ng ganitong cancer, it will surrender to you. Hallelujah. And we declare it in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Isaiah 54 verse 16, behold, I have created the blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created the spoiler to destroy. Lahat ng ito ay kinreate ng ating Panginoon. He is sovereign, and therefore, He can control it. Amen. Verse 17, the famous verse, no weapon shall form against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage. This is the heritage, sabi dito, of the servants of the Lord. We are all servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. No weapon shall form against you shall prosper. Walang kahit na anuman ang pwedeng magtagumpay laban sa iyo. That's why the Apostle Paul is telling us,
What then shall we say to these things, mga kapatid? In Romans 8:31, sabi niya, if God is for us, who can be against us, kapatid? I mean, we can declare right now, sakit ka lang, meron akong Diyos. Problema ka lang, di ba? Meron akong Diyos. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? That's why the Apostle Paul is very confident in saying these things because he knows, di ba? He knows that prophet Isaiah has prophesied this long before. Isaiah 54 verse 17. No weapon shall form against you shall prosper, kapatid. And if you are bombarded right now by many troubles in life, you can declare that you have this covenant of peace with God. And therefore, no weapon shall form against you shall prosper. Walang magtatagumpay. Because who can be against us? Diba? Who can be against us if God is for us? Amen. Na-bless ba kayo, mga kapatid? Amen. As I close, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul sa Romans 16, verse 20, sabi niya dito, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. I am just wondering why is it na God of peace? Bakit hindi God of war? If this is talking about destruction, if this is talking about crushing of Satan, but why in the world God use God of peace? Hindi nyo ba naisip? Parang bakit God of peace? Hindi ba dapat to God of war? Kasi nga tatalunin niya eh. Ika-crush niya si Satan. Buong buo, di ba? Under his feet. And dapat this is a picture of a warrior. Di ba? Pero ang kaisipan ng Panginoon ay hindi sa kaisipan natin. And therefore, we can crush Satan because we have peace. Amen? We can crush everything that's going within against us because we have the God of peace. Alam niyo po, peace doesn't mean na nagkakape ka, tapos nakatingin ka sa dagat. That is, sa akin, yun yung peace. Pero hindi eh. Alam nyo, I read this story way back, no? Parang sabi niya, merong painting, tapos nagpe-paint itong mga taong ito. At yung painting ng iba, ang tema kasi ng painting ay draw a canvas of peace. Mag-drawing kayo. Ano sa inyo yung peace? So, nag-come up sila. Siyempre, ito yung mga nagkakape, tapos nasa ilalim ng puno, tinitingnan yung bukid, ang daming ibon. Hindi mo ba? Parang sa atin, ito yung peace. Pero I just found out na peace is not directly related sa iyong circumstances. Peace is not directly related sa kung ano yung nangyayari sa labas. Peace found only in the inner. Diba? And this is a picture of peace. Kita nyo?
that in the midst of war, in the midst of storm, you have peace. Amen. Amen. And it is because we have now the covenant of peace with God. And God is no longer angry with you. Amen. Amen. Because 2,000 years ago, He poured out His wrath on the body of our Lord Jesus Christ. And stroke after stroke after stroke, then Jesus, before He died, He said, "It is finished." The peace is there. The peace I leave you. The peace I give to you. My peace is there right now with all of us. Amen. And that is the power of the gospel of grace. We have peace, mga kapatid. We have peace. Amen. Why don't we stand, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. What is the big idea? Because of Jesus, we have the eternal covenant of peace. Amen. Deklara mo ito, tanggapin mo ito, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Salamat, oh Jesus. Lord, we just want to thank you for this wonderful morning, Panginoon. Indeed, you are good. Napakabuti mo sa buhay namin. Sa kabila ng failures in life, you are still there. You provide a peace offering for us through the body of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, sa biyaya mo, sa sukdulang biyaya mo na hindi namin maarok. Salamat sa yung surpassing understanding ng peace mo na binibigay mo sa amin, Panginoon. Most of the time, hindi namin naiintindihan kung paano kami nakadaan sa ganong kagulong sitwasyon. But still, you provide us the guidance. Thank you, O Holy Spirit, because you are inside of us. You are inside of me. Thank you that the fruit is peace, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu mo, O God. Lord, and as we face this week, Father, may mga challenges. May mga kailangan kaming gawin. May mga kailangan kaming harapin. But we want to face it wearing the shoes that you have provided for us, the gospel of peace, O God. Thank you, Father. Thank you. Lord, we commit to you this day, we commit to you this week, O God. Thank you for your hased, for your love. Indeed, we are charito. We are blessed and highly favored. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Lapakan natin, Panginoon.